Ang video natin ngayon ay tungkol sa kailan nga ba yung mga susunod na massive selection ngayong taon. Marami pang susunod na massive selection mga kabayan ngayong taon. No? At bago yan ay gusto ko munang i-shoutout yung ilang subscribers ko na nandito na sa South Korea. Ito si Basileño na nakalagay dito. Nagbablog na ito mga kabayan sa Facebook. Basileño in Korea kasi may conversation kami at tinanong ko yung mga nakikita ko sa mga post niya ay maganda yung lugar niya sa Incheon, malapit lang dito. Sabi niya, oh kuya, soon papasyal ako ng Seoul. Maganda din dyan sa'yo. Pag nagkita tayo, pa-picture, pa-shoutout next vlog mo kay kuya. Pakisabi sa kapwa ko, followers mo, magtuloy lang sa pangarap. Ay, ganun lang talaga mga kabayan. Habang naghihintay, syempre, patuloy lang tayo sa pangarap. At shoutout kabayan, Basileño in Korea, ayan. Tapos itong isang subscribers ko ay nandito na rin sa South Korea at ito ay medyo malapit lang dito sa location ko. Ang sabi niya, salamat Kuya Pinong, ang masasabi ko lang, ang hirap sa Bakalan. Kaya yung Pinoy na nagbabalak mag-Korea at sa Bakalan mapunta, humanda na. Ayun, mukhang mabigat nga yung trabaho ni Kabayan, Bakalan eh. At tinanong ko naman siya kung kaya niya. Ang sabi niya, kaya naman kung buhatan lang pero may ginagawa pa sa bakal. Wala siyang binanggit kung ano yung ginagawa sa bakal. Doon ako nahihirapan. Kaya buhatan till 45 kilo pero merong minsang 75 kilo. Malamang mas mabigat pa ito kay Kabayan. 75 kilo kaya pagulungin ko na lang. Yun ang ginagawa ni Kabayan. Pag hindi kayang buhatin, yun, pinapagulong na lang. Pero, siguro sa pag tumagal, masasanay na rin yan si Kabayan. Malaman natin, nakadepende naman yan kay Kabayan kung gusto niyang maghanap ng panibagong trabaho. O pwede naman yun, papayagan siya ng amo niya. Ang mahirap lang kasi dito ay marami ring mga release na Pinoy dito sa South Korea, nandun sa mga shelter, at naghihintay ng malilipatan. Doon sa mga naghihintay ng employer, marami na nga ang nagrereklamo kasi nga ang tagal-tagal na yung iba. Next year may expired na yung 2 years na validity ng approval nila. Next year, February, kalimitan nakikita ko, February, may expired. Ito 2 years na eh. Marami na nga nagrereklamo na kesyo malay, ganun talaga eh. Kahit naman ako tanungin, ang sasabihin ko lang talaga, maghintay. Wala naman talaga tayong magawa mga kabayan kung talagang yun lang talagang magawa natin. Habang waiting tayo ng employer, maghihintay talaga tayo. At alam nyo naman, ang pag-apply dito sa South Korea talaga ay sugal mga kabayan. Kaya dapat nyong tanggapin kung ano man yung mangyayari sa pag-apply ninyo dito sa South Korea. Pwede naman kung halimbawa kung nagsawa na kayo sa paghihintay dito sa South Korea, pwede naman mag-apply sa ibang bansa na mabilis makalis. Kaso nga lang, syempre, alam nyo naman na mas malaki pa rin talaga ang sahod dito sa South Korea. Ganun lang talaga ang magagawa natin, kundi maghintay ng employer. Hindi naman talaga kasi pwedeng halimbawa na gagawin ng HRD Korea or ng DMW na kapag pumasa sa EPS topic exam ay ipapadala na agad dito. Hindi naman po pwede yung ganun kasi wala naman kayong employer. Kailangan talaga may employer kayo bago kayo ipadala dito sa South Korea. Kasi kung wala kayong employer na ipapadala kayo lahat dito sa South Korea, lahat ng pumasa, anong gagawin nyo dito? Tutunga nga kayo dito, wala kayong trabaho, madadagdagan pa yung mga Pinoy dito na walang trabaho, na naghihintay din ng company na malilipatan. Kaya yun lang talaga. Ang magagawa nyo ay maghintay lang talaga. Nandun na tayo talagang masakit talaga sa kalooban niyang ganyan, lalo pat ang dami niyong pinagdaanan na proseso, tapos natapos niyo na yung mga lahat ng proseso, hanggang ngayon wala pa ring employer. Ganun talaga mga kabayan. Kailangan niyong tanggapin kung ano man yung mangyayari sa pag-apply niyo dito sa South Korea. At kailan nga ba yung massive selection this year? 3 massive selection pa ito mga kabayan Kaya doon sa mga naghihintay ng employer ay mataas pa yung tsansa ninyo na magka-employer this year. Ito mga kabayan, ito hindi ko siya bibigyan ng petsa, yung buwan lang ang bibigay ko sa inyo. Ito na yung susunod na massive selection.
Yung pangalawang massive selection ay nangyari na nitong nakaraang linggo at ang pangatlong massive selection ay mangyayari sa August. August. Tapos ang pang-apat na massive selection ay mangyayari sa October. Tapos ang susunod, ang panglimang massive selection ay mangyayari sa December.